Hello, kagagaling ko lang pumunta kanina sa hospital kanina. Yan. Kumuha lang ako ng damit tapos nagdala lang ako ng kondoon. May nakalimutan ako ngayon dito. Malapit lang kasi kami, kaya kumuha ako ng mga damit. Ay, napapanood nyo ba to? Hello? Yan, share naman dyan. Share. Kagagaling ko lang ng hospital, mga bakla. Na parang may nagpa-picture pa sa akin kanina na bakla. Na parang sabi niya, "Oy, bakit kan? Walang man lang live video kahapon doon." Parang, ano ba yun, may budget ba kayo? Sabi, kasi wala po talagang kan. Kasi yung nagpa-picture kanina doon, yung isang babae tapos yung asawa niya. Tapos, sabi sa akin doon sa hospital na parang, bakit ka nandito? Ganyan. Na parang, sinabi ko sa kanya kung bakit ako umalis, antag dito, bakit ako umalis nung kahapon doon sa antag dito sa rally, agad-agad hindi ako nagsalita na bakit daw walang live video man lang daw, hindi ako nakita na kwan. Sinabi ko sa kanila, ayan, kasi na high blood ako tapos nag-shoot up yung kwan ko, sugar ko, tapos yung anak ko na kwan, yung carpal niya nabalian kasi nahulog sa hagdanan. Tapos nagpa-picture sila, ganun. Ngayon, bumalik ulit ako dito. Malapit lang kasi sa amin yung hospital dito. Kumuha kasi ako kanina ng damit doon. Tapos pinunta ko doon kasi mamaya doon ako matutulog. Tapos may nakalimutan lang ako dito, yung mga pampainit ng tubig niya kukunin ko. So, mamayang gabi, magkuka na lang muna ako dito, magla-live video muna ako dito na parang, ang pangit naman kapag doon ako magla-live video, 'di ba, na parang nagmumura-mura ako doon. So, dito na lang muna, nakakahiya naman, 'di ba? So, ayun. Ano ba yung mga kon natin? Yung mga nagsabi pala na parang yung ABS-CBN na wala daw si Mocha. Diba? Bakit 77 na lang? Sino to? Walang nanonood. Yang si Jerome Lantin, no? Hoy, putang ina mo, Jerome Lantin. Diba? Yung mga ganyang mga yan yung mga antag dito, journalist na mga ganyan. Jerome Lantin, putang ina mo. Ganon. 'Di ba? Kailangan ka lang dapat murahin. 'Di ba? Dahil ikaw sinungaling ka. Ikaw yung mga journalist talaga na mga bayaran. Ikaw talaga yung mga walang kwenta. Ikaw dapat yung mga kinakaan, 'di ba? Binabaon talaga sa hukay. 'Di ba? Napakasinungaling mo. Anong wala si Mocha doon? 'Di ba? Si Mocha nga kahapon, nagsisayaw sila ng mga Mocha girls doon, 'di ba? Habang sumasabay ako sa sayo, gumagana ako. Kumakanta pa si Mocha. Taina, nagpakuan pa siya. Nagbato pa siya ng mga t-shirt para sabihin ko sa'yo, putang ina mo. Ano ngayon? Puro mga kasinungalingan, 'di ba, ang mga ni-report nila? Kasi walang live video kasi kahapon. Ano ngayon? Masasabi nyo, mas papaniwalaan nyo ba yan? Yung mga balita dyan? Paano yung ABS-CBN, di ba nag-walkout sila kahapon? Alas 5 pa lang yan, nag-walkout na sila kasi binira-bira sila ni Jimmy Bondok. Paano nyo, bakit kayo mag-news kung wala naman na kayo doon? Sino ba yung Raisa Robles na yan? Anong sinabi ng Raisa Robles na yan? Opo, umalis po yung nakita ko nga po, minura ko nga po. Putang ina nyo, sabi ko, umalis na kayo dito. Sinabi ko talaga sa ABS-CBN. May mga nakarinig. Diba, nagpa-pack up sila. Minura ko. Titingin pa siya sa akin. Sige, lumapit ka. Duduraan kita. Sabi ko talaga. Sabi ni, Mocha is not able to attend daw. Bingi bulag si Jerome Lantin. Oo, sinabi na parang nag-news ang mga ABS-CBN. Lumayas na nga sila doon, alas 5 pa lang. Kasi kunan na namin, alas 5 or alas 6, di ba? Hindi pa nagsisimula yung program kasi nga umulan. Ngayon, papaniwalaan nyo pa ba yung ABS-CBN?
'Di ba? Ganyan ang ABS-CBN, nag-estimate talaga sila ng kung ano-ano, magsasabi sila na hindi katotohanan. Ina, tignan nyo nga yung mga movies ng Katniel. 'Di ba? Ang kinikita daw 400,000, 400 million. 'Di ba? Wala nga pong pila dati doon eh. Oh. Sa mga movies, sa Tawag ng Tanghalan, 'di ba? Sinasabi na ganito daw ang mga nanood, ganito daw yung text vote, ganyan pinagkakaperan, niloloko lang tayo kay Pastillas Girl. Na parang sila naman pala talaga ng jowa niya, PBB. Lahat na lang talaga kasinungalingan. At least kami talaga, nandun talaga kami. May mga video ako. Kung gaano, ipopost ko mamaya kung gaano kadami ang tao. No? Hindi lang yung mga yung mga antag doon. Hindi lang yung mga naglalakad-lakad doon na papunta ng Ocean Park, hindi. Kasali sila kasi naka-color red kami, color red, color white. Walang nag-yellow. Ano? Magsinungaling pa kayo, palabasin nyo pa talaga na nilangaw, na parang, sabi ko, bakit pala kami ma-affect kung magsinungaling sila? Ang mahalaga, malapit na ang Judgment Day. 'Di ba? Ang mahalaga, 'di ba? Nananalo kami, 'di ba? Panalo kami. Malapit na kayong 'di ba? Naka 1-0 na kami, tanggal na si De Lima. 'Di ba? Binabastos na si Lenny, 2-0. Binabastos na si Palsis, 3-0. Si Pastillas Girl, yan yung kalaban dati ng Aldab, di ba? Na pinalabas-labas nila na parang niloko siya ng jowa niya na ganun-ganun, tapos ayaw na niya sa jowa niya. Pero after dun sa segment na yun, di ba? Sila pala ng jowa niya. Mga pinapalabas nila mga kasinungalingan. Pack Duchess. Hello, Angel Ong. Hello. Si Angel Ong ang ating ang Angel Beach para sa barbecue natin. Mga ganon. BBQ, ang tawag po sa grupo namin na binubuo ko, na parang, ang meaning po ng BBQ ay, Beach, Brat Beach Queens. Ganon. Mga bastos, mga balahura, mga ganun po. Talaga mga bunganga talaga. Mga beach talaga. Kaya po, nagagather po talaga ako ng mga ng kamyembro na ganyan, na parang pagsasamahin sa mga videos. Yung mga bastos talaga, mga balahura na talagang susupalpal talaga sa mga potang ina mga LP na yan, 'di ba? Ganyan po. Yung ganito po talaga mga bunganga. O kaya mga po, yung mas grabe pa sa akin. So, magsama-sama po talaga tayo. Send your videos to me. I-screen po namin. Gawin niyo po lahat ng makakaya ninyo. Ang topic po ay about kay Lenny. Dapat dire-diretso magsalita. Confident, di ba? Dapat ganon. Yes, Angel Ong, your angel bitch. Di ba? Yes, bitch. Yes, bitch. Monitor bitch is so bright, bitch. Anong bakla? So nice, right, bitch? Tayo na si Palsis, no? Wag na kayong kukuha ng wag niyo kukunin na attorney yan. Bakla, si Palsis, kapag binabasa niya yung yung papel niya, bakla, hindi siya pwedeng tumingin dito, hindi siya ganyan magbabasa, pataas po siya. Magbabasa, ganyan po siya. So, parang ang hirap din po magbasa, diba? Na parang sasabay kayo na binabasa yung papel. Kasi po kapag pababa po, bakla, suicide po yon. Hindi po siya matutusok po siya ng kanyan. Nang malasandok yung yung baba niyang talaga, matalim. Pag magbabasa po siya ng papel dahil sa kaso nyo, masasaksak niya, edi wala na kayong lawyer, sayang po ang bayad din nyo. So, wag niyo ikukanyan, bobo po yan. Wala pong kumukuha dyan. Wala pa pong napapanalo, promise. Kahit mag-research kayo, wala pa pong napapanalo yan. Para sabihin ko din po sa inyo, yung mga kumakalat na wala din daw ako kagabi.
wala din daw ako kagabi doon sa rally. Bakla, nandun po ako kagabi. Pinatawag nga po lahat ng mga vloggers, nandun po. Tapos nagsalita din po si Belchica, 'di ba? Belchica, ganun po. Na parang dapat sinusuportahan natin yung taong 'yan, 'di ba? Ako na po talaga next na po na antag dito, election po. Ikon po natin 'yan, si Belchica. Na parang tangina dapat pasok na yan yung mga matitinong mga tao. 'Di ba? Ang gwapo pa noon. Habang nagsasalita, nagkokon ako. Tululugaw. Gawa ganyan ako. Sarap. Tangina, nakita ko nga bakla. Ang laki ng titi niyan. Bakit nagpapakatotoo lang naman, ini-imagine ko, no? Tapos, baklas doon sa kwan, hoy, Ma'am Shi! Si Ma'am Shi, di ba, kinakawan si Ma'am Shi, ang tag dito, pina-follow niyo si Ma'am Shi. Bakla yung mga Red Cross, yung first aid kwan doon sa likod, bakla, kagwapo, ang fresh. Bakla, ikaw, Falsis, maiinggit ka talaga, tang-ina mo, mahilig ka talaga sa mga kiddie meal, no? Tang-ina, may makinis doon. Shit, bakla. Ang sasarap, ang daming gwapo doon sa sa backstage. Pati na rin sa harap, madami din mga malilinis, 'di ba? Unlike ng mga nagrarally doon sa mga sa Yellow Tars, 'di ba, na parang bayaran. Tapos ang tag dito, sinasabi nitong si Falsis, no? Sinasabi niya na parang nilangaw daw kami. Tang ina mo, sabi ko. Mga kapatid mo 'yon. Tang ina yung mga chismosong mga kayo, langaw kayo, 'di ba? Nagpunta kayo doon, 'di ba? Ikaw yung langaw doon, putang ina mo. 'Di ba? Pasabi-sabi ba, nilangaw kayo. Paano mo nalaman na nilangaw? Nalaman mo kasi ikaw yung langaw, gago. Tangina tong baklang langaw na to. Pupunta na nga doon, makikichismis pa. 'Di ba? Laki sa basura, laki sa dog food itong putang inang itong pekinis na to, 'di ba? Sasabihin ko sa inyo ha, wag na kayong tangina, sabi ko, bakit kaya bakit kaya half moon kagabi, sabi ko. Bakit kaya half moon kagabi, sabi ko, ay tangina, kaya pala alam na alam talaga ni Falsis, sabi ko, yung mga nangyari kagabi, kasi may half moon doon, tangina. Parang walang nangyari sa akin kagabi, no? Pero sumasakit lang to habang tumatawa ako, no? So, nakakatuwa, diba? So, mamaya po, ito na po, binibirit ko na lang po kasi mamaya po, mga 7:30 po, alis na po ako, pupunta na po ako doon sa dito sa ospital. Mamaya po ko na po susukatin yung sa kami ng anak ko. Ito po ikokon po talaga. Tag dito. Isesemento. So pray po kayo na sana ay okay na din po. Salamat po doon sa tumulong doon sa about doon kay Chino. Sa doktor na nagpresenta, 'di ba, na ikokon. So salamat. So ang ganda po ng mga kanta kahapon. May naiyak ka, salamat sa iyo. Bakla naiiyak ako pag naririnig ko. Ang galing na nag-compose noon. Tapos si Jimmy Bondok, first time ko nakita. Hoy, Jimmy Bondok. Nako, gusto ko, alam mo yung parang si Jimmy Bondok, parang nakakatuwa pala siya in person na parang very jolly. Ang cute-cute niya, ang gwapo niya. Na parang gusto ko siyang 'di ba? Ay ako ng hug. Gusto ko talaga lapat. Ganun ko. Bakla ganyan talaga, mga gwapo talaga yung mga mga DDS, 'di ba? Dapat ang news ninyo na ABS-CBN na parang ang dami pong mga gwapo at malilinis mayayaman na umattend po sa Palitbise rally kahapon. Totoo, that's true, 'di ba? Yun dapat ang kinukuha niyo po na parang dapat ganun talaga ang news. Dapat, sabi ko, madami pong umattend sa rally ng mga DDS supporters na may trabaho, hindi kahoy-kahoy ang bahay, hindi po tarpaulin ang bahay, malinis, makinis, mabango, walang pores, mayaman, may business Chinese, ganun dapat. Hindi kagaya dun sa mga
Hindi kagaya doon sa EDSA, 'di ba, na parang tangina ang tag dito, konti na lang po ang pumunta sa EDSA. Sa EDSA, pero yung mga tao po, puro mga dayok-dok, kahoy-kahoy ang bahay, wala pong bank account, FB account lang po meron sila. Tapos wala din po silang ID. Ang meron lang sila is Apple ID, gano'n. Dayok-tok, walang natapos, high school graduate, walang trabaho, walang future, walang bahay, gano'n. Madidilaw ang ngipin, 'di ba? Amoy ekis Pinoy, 'di ba? Mababaho, patay gutom, laki sa dog food, laki sa lumpia wrapper. Ganun dapat po ang mga umattend sa EDSA na parang palamunin, pabigat sa bansa, walang future. Ganun dapat. Para makita talaga. Makita talaga na yung mga uma-attend sa EDSA kasi mga walang future, mga walang pinag-aralan, walang alam-alam sa mga pinaglalaban sa rally. At least doon sa sa rally kahapon, 'di ba? At least sa rally kahapon, 'di ba, matatalino, mayayaman, mababango, 'di ba? Kaya pag sumigaw, bakla ganun, 'di ba? Walang pumupunta na langaw. Kasi hindi basura yung amoy doon, mababango, 'di ba? Jo Malone yung amoy ng O, pang mayaman yung pabango na Jo Malone. Ganun po talaga yung yung amoy talaga kapag sumigaw na Duterte. Ganyan talaga pataas. Yung mga 'di ba? Sa EDSA tangina kapag sila Duterte. Ang tag ito, Aquino, LP, gano'n. Bakla. Di ba yung mga nila, hindi nila talaga kayang itaas mga kamay nila, tapos yung bunganga hindi nila kaya kasi mababaho. Walang pambili ng toothbrush, walang pambili ng toothpaste. Paano kasi 500 lang ang nila, sweldo nila sa isang na yan. Yun na ang trabaho nila, rally. Pero once a month lang talaga sila. Magkasya ba talaga ang 500 pesos doon sa ninyo, sa budget ninyo? Kaya kayo, sinusuportan nyo kagaya ni Bam Aquino, di ba? Na puro sinasabi na parang tira-tira na lang ipapakain. Kaya kayo, kumakain kayo ng mga botchak, mga ganyan. Yung mga tira-tirang kayo mga kayo, yung mga LP, mga yellow tarts, di ba? Mga tumatambay doon sa tumatambay sa Starbucks para maghintay ng mga tira-tirang mga mga kape. Ganon. Bakla. Mga yellow tarts, mga ganyan, mga patay gutom, na parang naghintay sila, tinitignan. Pag umalis na isang tapos may natira doon, iinom sila, igaganyan nila. Lalagyan lang nila ng tubig yung bakla. Tubig na mainit, tapos lalagyan nila ng 3-in-1. Tapos habang nagko-coffee sila, picture sila, tangina mga dayok-dok, mga social climber. Diba? Ganon sila, bakla. Mga tira-tira, kasi ang mga nila, binoto nila, yan, si Bam Aquino, nasanhi ng mga natakot kahapon yung mga ibang tao, kahit natakot sila sa mga bomba, mga bomb, di ba? Mapatay gutom talaga. Kayo mga patay gutom. At least ako, kahit yung mga nagpapakalat kahapon doon may isa kasing box doon, nagbibigay sila ng mga chichirya na pangkain. Syempre, alangan naman hindi kakain yung mga tao. Bakla, kumuha ako ng madami. Yung mga chichirya, mga piwi, mga creats, basta mga ganun, basta mga chichirya. Bakla, kinuha ko, nilagay ko sa bag ko, bakla. Ititinda ko sa tindahan ko, bakla. Bakla, bakit? At least hindi pa tayo gutom. Ititinda ko sa tindahan namin. Bakla, maparaan. Siguro kaya ako nakarma, bakla. Kasi nagnakaw talaga ako doon, bakla. Nagnakaw ako doon ng mga chichirya, bakla. Bakla. Basta lumabas na yung box, sabi ko. Nasarapan kami, bakla, sa may stage, sabi ko doon sa bodyguard na, ay, kapag lumabas yung box, tawagin niya ako, Kasi nahiya yung mga bodyguard. Tapos, tinawag nila, pahingi naman ng ganyan. Sabi, bibigyan ko lang yung mga kasamahan ko doon. Bakla, dami, 10-10. Tapos ilalagay sa bag. Tapos ilalagay doon sa sakyan, bakla.
Bakla titinda ko, bakit? Para kumikita, para may kuwang ka ko. Ayoko na kasi nang i-scam ako dito ng online, di ba? Para kumita, magkano din yon? Magkano din? Bakla 30, nakuha ko. Punong-puno ang tindahan, di ba? Mm. At least hindi binayaran. Walang bayad yung mga pagpunta namin doon, mga pag-speech namin doon. Unlike dun sa mga nag-speech dyan, di ba, ng mga yellow tards, o nagpapabayad. At least sa akin, hindi nila binagay. Ninakaw ko talaga. Pahingi na ganyan, sabi ko. Bakla. Tapos bakla. sabi nung kasama ko, may kwan kasi, antag dito, huy, may nagkagulo. Opo, may nagkagulo doon sa kwan. May nagkagulo doon sa, kwan, may nagsuntukan po doon, tapos nagbugbugan. Opo, doon sa rally. Bakit po? Kasi po may dumaan doon na kwan. May dumaan doon na pilay. Bakla ayaw kong tawanan yung pila. Pero natawa talaga ako dun sa kasama ko. Ang bad niya talaga, sabi niya. Aba, may nagbugbugan na. May nasaktan, sabi. Pilay-pilay kasi bakla. Peace. Sorry, bakla. Kunento ko lang naman yung katabi kong bakla. Sinabi niya sa akin na parang, may nagbugbugan, may nagkwan. Saan? Sabi ko, bakla. Sabi ko, tapos, ayun, tignan mo, ebidensya, sabi sa akin. Andali. Ayoko na, hindi ko na kaya. Nakita ko talaga. Parang nga talaga nabugbog bakla. Ayoko na bakla. Ang ganda ng joke niya na yung bakla. So, ano ngayon? Ang saya-saya kahapon doon, as in, kahit nagyayakapan lahat humble, lahat pumakon po. Inaasikaso kahit ako na parang first time ko doon na nahihiya ako kung sino ang lalapitan ko. Napaka-approachable po nila talaga. As in, napaka-caring po nila. Wala pong nagmamataas kahit attorney sila, kahit may kaya sila. Na parang di ka tinitignan na parang, hi, ganun. As in na parang tangina si Boylan, di ba lahura to? Pero niiyakap ka nila. Hanggat pinaglalaban mo ang katotohanan, pinaglalaban mo ang pagbabago, meron kang prinsipyo, meron kang pagmamahal sa ating bayan, yayakapin ka nila. Kahit ano pang estado mo sa buhay, basta tama lang ang iyong sinusuportahan. 'Di ba? Ganon sila. Para sabihin ko sa inyo, umuulan po ng puso kahapon doon. 'Di ba? Umuulan po ng puso. As in, mas madami pa yung puso doon na kesa doon sa langaw na sila Falsis na daw doon. Nag-spy doon bakla. Si Falsis gawin na nga lang yung drone. Yung drone na, 'di ba, may yung kwan niya, 'di ba, may LEC yun, tapos para magkwan siya, para pag bumaba sa lupa, 'di ba, meron yung baba niya talaga. Natawa talaga ako doon sa pilay na sinabi ng kaibigan ko. So, ganun po na ang ganda ng organized lahat talaga, na parang bakit doon sa kwan or hindi organized? Walang nahimatay, 'di ba? Parang ikaw, Rizon Tiberos, kapag hindi mo na kaya, 'di ba? Huwag mag-play dead doon na parang aso. Pag hindi na kaya, pumunta na sa ospital like me. Like me, nagpunta ako na parang hindi ko na kaya. Hindi naman ako pupunta doon sa stage para gumawa ng drama na mahihimatay-himatay. Diretso na ako. Ganun lang naman kasimple. Diba? Oo, kaya pusuhan nyo ito. I-share nyo naman ito. Nakakalimutan nyo na mag-share, no? Kaya kumukonti yung kon natin. Ay, hindi pala. Kaya kumukonti. Kasi ang topic natin talaga ngayon ay si Falsis, diba? Para sabihin ko sa inyo na parang may mga nagre-request sa akin na wag na si Falsis. Dapat si Lenny na lang ang kon natin. Ang i-focus natin.
Sabi ko, para sabihin ko sa inyo, seryoso to na para sasabihin ko, kasi yung movement po ng mga lawyers na parang gumagawa po ng para sa impeachment po ni Lenny, kung po, parang ang trabaho ko po ay para po mag-focus sila doon, na kahit tira-tirahin sila ni Falsis, ako na ang titira kay Falsis, kami magtutuos, 'di ba? Para po focus lang sila. Kasi ang strategy po ng mga kwan, yung si Falsis na langaw na yan, 'di ba? Na sharpener nose, 'di ba? Ay yung manggulo para ma-out of focus sila, 'di ba? Na parang lalaban pa sila ganyan. So ako na lang talaga lalaban, 'di ba? Hindi kasi nila ka-level talaga, bakla. So, ganun lang po ang kwan natin. Na parang, bayaan nyo lang po na balahurain natin si Falsis, siraan natin. Kaya, iniimpitan ko kayo, gumawa rin kayo ng video, di ba? Tapos, itag nyo si Falsis, di ba? Para maganda. Kaya nga po ngayon, kumukuha po ako ng mga miyembro sa BBQ, di ba? Mga Brat Beach Queens, di ba? Brat Beach Queens, 'di ba? Hindi pa ako ang queen nila, I'm a Duchess ang tawag sa akin, 'di ba? Madami na kasi mga queen diyan, Queen of Multimedia, si si STD, si Chris Aquino na mahilig din sa kwan, 'di ba? Mahilig sa mga upo ng mga basketball players. So, Duchess ang tawag sa akin. BBQ, 'di ba? Barbecue. Tapos doon sa mga nagsasabi na parang kon din daw, yung rally din daw, sinabi na ang gumastos daw noon, ang may kagustuhan daw noon ay si BBM. Hoy! Diba? Na parang si BBM, nananahimik na si BBM, no? Kayo ang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw dyan, diba? Di sana pumunta si BBM doon. Tsaka siguro, since matami na kahapon, diba, ang dami-dami talaga mga nagpunta na parang nakaka-proud talaga. Ladies and gentlemen, nakaka-proud na nakakaiyak. Nung umakyat ako sa taas, naiyak na lang ako basta. Bigla kasi, kahit tignan nyo sa video, kasi may live video kahapon, nandun ako, diba nakikita yung mukha ko, habang nagsasalita si Belgica, na bakla yung sinasabi niya, nakakaiyak. Tapos makikita mo mga tao, nakaganon sila, bakla, ang dami. Pero kapag pumunta pa siguro doon si Duterte, bakla, wala pa si Duterte doon. Nakita nyo yon? Wala pa si Duterte doon. Kung nandun pa si Duterte, ay tangina, aabot hanggang kanyan sa lugaw na, di ba? Papalitan na daw talaga ang pangalan ng Laguna dahil kay Lenny. Ayan, lugaw na, yan. Santa Rosa, lugaw na. Mga So, ayan po, masaya po ang naging rally. Nagtagumpay po tayo. Ang mahalaga po doon, ang rally po na yon ay maliwanagan ang mga tao at meron po tayong output, meron po talaga tayong mga sinumpaan, pinakita po natin yung mga ikakaso sa kanila, meron po talaga tayong pinaglalaban, hindi lang po yung pumunta tayo doon na parang kwalan tayo, yung kagaya ng EDSA na puro ngaw-ngaw lang, di ba? Tingnan ninyo, ang mga leaders na mga nagsusulong para sa pagbabago ng DDS, ang dami, di ba? Yung grupo nila Jim Paredes, Cynthia Patag, yang si Lea Navarro, na wala naman napatunay, wala natapos. Tignan ninyo kung gaano kadami, kung gaano kakonti, di ba? Huwag gamitin yung kadami kasi wala naman talaga eh. So, masasabi ko lang sa inyo, sobrang inggit sila. 'Di ba? Na wala kasing sumusuporta sa kanila na mga immigrants, mga OFW. Hindi sila pinapadalhan. 'Di ba? Kaya naman, ito, katotohanan lang naman talaga, real talk, walang patawa. Kasi yung mga yan nagngangaw-ngaw kasi hindi sila sinusuportahan ng mga OFWs, mga immigrants. Yan, madami kasing pera dyan eh. Kaya, di ba, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Kaya naman si Lenny,
ang ginawa niya, since hindi siya sinusuportan, ayaw sa kanya ng mga ng mga OFWs tapos mga immigrants, pumunta siya sa ibang bansa, ipahiya ang Pilipino, 'di ba? Para mawalan ng trabaho. Tama mali. Kapag mawalan ng trabaho yung mga OFWs doon tapos mga immigrants, 'di ba? Dahil nabubuli sila, pinapatanggal sila sa trabaho, nakakaawin nila mga boss nila, wala silang trabaho. So wala na silang, 'di ba? Wala silang pera. So pag lahat sila mawalan ng trabaho doon, wala silang kitain, uuwi sila dito sa bansa. Di wala nang tutulong. 'Di ba? Ganon ang style nila. Tama mali. Tama mali. Ginawa ni Lenny yon. May purpose si Lenny doon. Tama yun. Yun ang pagkakakuan ko. Kasi matalino ako eh. Sobrang talino ko. Bakit? Gusto niya lang talaga, 'di ba? Ginawa niya yon na inisip niya yon. Hindi siya hindi siya bobo sa kwan na yon, sa ginawang yon. Pero ang gusto niya talaga, 'di ba? Masiraan ang mga OFWs tapos mga OFWs tapos mga immigrants para mawalan sila ng trabaho para hindi na makapag-support, 'di ba? Kay Duterte sa Davao Movement, sa mga nag-organize ng sarali, ganun. I'm so brainy. You bitch, you fucking in you bitch, you dumb loser bitch, you charlatan, shenanigans. Kaya, kayong mga OFWs, kayong mga immigrants, tayong lahat ng mga Pinoy, dapat nag-aalab ang mga puso natin. Hindi ko sinasabi sa inyo na magalit kayo. Pero oo, magalit kayo! Kasalanan niya yan. Madami nagme-message sa akin ng mga OFWs na mga nawalan ng mga pati mga immigrants, nawalan ng mga trabaho. Pati mga anak nila nabubuli. Pati yung na yan, TFC na yan, no? Putang ina, tanggalin na yan dapat. Kung ano-ano na lang mga, 'di ba? Kung ano-ano na lang talagang mga pinapako ng the fucking community. Yan. Hindi na dapat TFC yan. Yung yan, the Filipino channel. The fucking, 'di ba? The fucking channel, 'di ba? Palabas nyo na lang mga pagdidildo, mga pagbabibrator, mga pagpipinger, nila Delima, nila Corina, nila Risa, nila Lenny. Ganun dapat. Bastusan na kasi. Kasi sabi ko sa inyo, huwag kayo natatakot. Na parang huwag kayo mahiya kung bastos kayo magsalita sa video nyo, sa mga salita nyo dito. Kasi kayo nga binabastos na kayo dyan eh. Ginagago na kayo, iniisan na kayo, tinatarantado na kayo. Kaya dapat nag-aalab yung mga puso nyo, magalit kayo. Bakit? Kakasuhan kayo. O kung lahat tayo, kakasuhan, ipapakulong, o magkakasya ba tayo? Si Delima nga, hindi na magkasya sa kanya, sa kulungan niya, di ba? Sa sobrang baboy niya, di ba? Hindi na magkasya sa sobrang baboy niya, sa sobrang dami ng mga kanya, mga dinala niyang mga vibrator, mga dildo, mga upo, mga talong, mga hotdog, mga sausage. Tang inang baboy yan. Kaya kayo dapat talaga, nagkukang kayo. Lumalaban pa rin. Salamat at nagkaisa na naman muli ang mga Pilipino around the world, 'di ba? Merong mga nagrally sa Italy, sa Spain, 'di ba? Sa Europe, ayan, buong Europe, US, 'di ba? Sa New York, 'di ba? Sa ibang mga bansa. Makikita talaga sa ibang mga sa mga ibang dito, probinsya, merong mga nagrally, nagkaisa. Ngayon, pag pinagsama-sama 'yon, walang sinabi talaga. Walang sinabi talaga sa mga pinagmamalaki nilang EDSA Revolution 1, EDSA Revolution 2. Ano to? Shake Rattle 1, Shake Rattle 2, Shake Rattle 3, Shake Rattle and Roll 4, Shake Rattle 4, 15. Tangina nyo. Huwag ganon.
Ngayon, nalalaman na natin. Pero sinasabi ko sa inyo, tuloy-tuloy pa rin ang laban. Relax lang kayo dyan. Ako, kumakampi ako sa tama. At kumakampi ako dun sa may pag-asa. 'Di ba? Sa mga panalo, doon ako talaga dumidikit, bakla. Kapag ramdam kong panalo, doon tayo. 'Di ba? Malapit na ang Judgment Day. 'Di ba? So, yun. Huwag kayong susuko, huwag kayong magsasawa. Nasimulan nyo na ang laban ninyo. 'Di ba, mga OFW? Nasimulan nyo ng tumulong, nasimulan nyo ng makipag-away, makipaglaban. Ngayon pa ba tayo atras? Hindi na. Malapit na kung ano-ano na lang, kung anong mga pwedeng gawin para lang talaga mapatalsik yan. Kasi tarantado na talagang babaeng yan, di ba? Kaya nga niyang sikmurain na mamatay ang asawa niya, di ba? Ipapatay ang asawa niya, di ba? Tayo pa kayang mga hindi niya kilalang mga Pilipino, wala siyang pakialam sa atin. Kahit mamatay tayo, mapahiya tayo, di ba? Asawa nga niya, wala siyang pakialam, di ba? Sa atin pa kayo na hindi niya kilala. Sarili niya lang ang iniisip niya. Kapangyarihan lang ang gusto niya. Walang atrasan, laban lang. Kaya nandito ako araw-araw ako magtatanod sa inyo na kahit ano man lungkot ninyo, 'di ba? Kaya nandito rin ako kasi minsan yung iba diyan na stress na, nade-depress na. Kaya ako naman ito, ang maitutulong ko lang talaga ay mapawi ang mga lungkot ninyo. 'Di ba? Mapawi lang talaga ang mga lungkot ninyo. Alam ko ang nararamdaman nyo. Nararamdaman ko sa inyo, lalo na yung mga mga nawalan ng trabaho. May kausap ako kanina. 'Di ba? Mahirap mawalan ng trabaho. Ako rin, no, nawalan din kaya ako ng trabaho. Yung parang hindi mo na mapadalhan yung pamilya mo kasi nga nawalan ka ng trabaho. Hindi mo magawa yung antag dito, yung mabili yung mga masustentuhan yung anak mo dahil mo nawala ka ng trabaho. Nararamdaman ko mga OFW, mga naapektuhan. Di ba? Lumaban tayo. Hindi lang sarili natin na parang okay lang kung ikaw may trabaho ka, pero isipin mo din yung mga taong may nawalan ng trabaho, na madaming responsibilidad. Mahirap yung ganon. Kaya dapat talaga lumalaban para sa mga kapwa Pilipino natin. Masakit lang talaga, 'di ba? Na dapat tayo na may mga tao talaga na parang sarili lang talaga nila iniisip nila, na parang wala kaming pakialam. Na parang ang pakialam lang talaga ni Leni Robredo, mga nasa laylayan, na paano naman po yung mga may trabaho, mga mayayaman, na madaming sinusuportahan. 'Di ba? Hahayaan mo na lang ba sila din ang maghirap? 'Di ba? Natulungan mo nga yung mga mahihirap, pero paano naman po yung mga trabaho? Mga pinaghirapan nila na trabaho para makarating doon, tapos malalaglag na lang sila doon. Kaya ako nandito ako para sa inyo, para sa atin, para makondin yung mga yan. So, hindi talaga tayo 'di ba, papayag sa ganon. Dapat balanse. Dahil lahat tayo bumoto tayo, mahirap, mayaman. 'Di ba? Mas magaling ako magdrama sa iyo, Lenny. 'Di ba? Ganon ang drama, bakla. Thank you very much for that wonderful drama, ladies and gentlemen. Ano? Tang ina nyo, ha? Yun ang fake. Pero may katotohanan yun, nadala na ako.
Ganon, kayang-kaya. Nakita niyo yon? Dito lang lumuha. Ganon. Ate Guy, sa mga Noranyan yan, alam nyo yan, dito lang lumuluha. Nakita nyo yung luha, i-replay nyo, ikon yon. Diba? Dito lang lumuha. Tapos dito, hindi siya lumuluha, dito lang, bakla. Ginaganyan, may control yan, bakla. Gaganyan mo siya. Pero kanyan, may katotohanan yung sinabi ko. Diba? Iniyak ko lang, pero katotohanan yon. Wag lang po puro nasa laylayan. Wag lang puro yung mga nasa laylayan ang tulungan ninyo. Dahil lahat po, yung mga bumoto po sa inyo dyan, may mayaman, mahirap, bakla, tomboy, bottom, top, ganyan. Mga nasa ibang bansa, ganyan. Na dapat lahat tayo. Wag lang mag-focus sa isa. Dahil kung walang mahirap, walang mayaman. Kung walang mayaman, walang mahirap, 'di ba? Kaya dapat talaga may mayaman. Kung walang mayaman, walang tutulong sa mahirap. Ganun 'yon. Dahil hindi ka naman yayaman kung hindi ka galing sa hirap. Tama, mali? Hindi ka yayaman kung hindi ka galing sa hirap. Lahat tayo nagsisimula sa baba para umakyat. Kaya bigyan mo rin ng oras ang mayayaman. Huwag mong hayaan din sila na para bumagsak sila, mawalan ng trabaho, Lenny. No? Hindi, totoo po talaga yung drama ko. Pero gano'n lang talaga ako. Nakakaya kong iiyak talaga ng may kwan. So, ayun po. Mamaya-maya po ay aalis po ako. Ayan, punta ako ng hospital. So, binibirit ko na lang dito. Ang ganda ng sinabi ni Kwan, ni Ate Beth, 'di ba? Na Maribeth Donaire Asher, mabait yan, yung taong yan. You wouldn't know the value of money not unless you have experience to be poor. 'Di ba? To be poor. Kung hindi mo pa na-experience na maging poor, experience mo muna maging tree. Maging puno ka muna. Charot. So, I hope naliwanagan tayo ngayon, mga Pilipino. I-share nyo to para makita din ng ibang mga kababayan natin na mga nawalan ng trabaho. No. Nangyari sa anak ko yung carpal niya.